Hello mga ka-weekenders, this is Lester Monleon and welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkasama dahil sobrang naging busy ako sa aking trabaho at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ipakita sa inyo ang aking loob ng tahanan. Tara, pasok tayo sa loob. So, itong bahay namin ay pinagawan namin siya ng digital na door lock para nang sa ganon, madalas kasi ako makaiwan ng susi, kaya naman kahit papaano dito kahit walang susi ay makakapasok ako. Welcome to my house. Pero isasara muna natin ang pintuan. So dito sa loob ng bahay ay nandito ang aming munting sala. Ito yung paborito kong spot dito dahil kapag halimbawang ako ay napapagod at gusto kong iunat yung aking paa, pwede naman ako dito magpahinga. Tapos dito sa part na ito yung gustong-gusto ko. Itong aking reclining chair, no? Itong reclining chair meron siyang ganito. Kung mapapansin niyo, ito yung parang tumba-tumba kong upuan. Dito sa tumba-tumba kong upuan na to, naiikot siya. Naiikot, no? Kahit na, ito kasi para sa laptop, kung halimbawang gusto mo, nagla-laptop ka, pwedeng gamitin mo ito. Pero hindi ko na siya madalas ginagamit talaga eh. So, mas gusto ko lang siya na, pag talagang gustong-gusto kong mamahinga, meron tong naiaangat siya ganyan. Yun, oh. So, dito, pag minsan, meron kang mga kausap or merong relatives mo dumating dito at medyo gusto mo pa rin para kang nakarelax. Pwede rin naman na iangat mo yung paa mong ganito at ito ay talagang nahihiga pa. So, kung medyo close mo naman yung mga bisita mo dumating dito at hindi mo naman kinakailangan maging formal sa kanila kahit nakikipag-usap ka, pwede na yung ganito, para ka na rin nakahiga at saka sobrang lambot siya. Kapag gusto mo siyang ibalik sa dati, ipupush mo lang ulit ng paa mo at pagkatapos okay na siya. At pagka bumangon ka naman, nag-automatic naman siya na bumabalik ito. Tapos pwede na rin naman siyang parang gamitin mo siya as your accent chair. So kung may bisita ka, pwedeng ikaw yung nakaupo dito at sila yung nandiyan naman sa sala. So ito yung aking isa sa mga favorite dito sa aming sala. And ito naman, naglagay ako rito ng isang lampshade, no? Para kahit papano kung halimbawa ito ang gusto kong buksan, maha-highlight yung ating painting dito. So maliit na painting ang nilagay ko dito para kahit papano magkaroon ng buhay. Pagka binuksan nyo siya, kahit papano tatama yung ilaw niya rito. Pero ang maganda niyan ay kapag binuksan natin yung mga ilaw dyan. So, yan. So, mapapansin niyo naglagay ako dito ng wall cladding. Kasi before ito ay puro bato lang talaga. So, naglagay kami rito ng wall cladding. Tapos nilagyan ko siya ng pin light. So, naglagay ako ng pin light dyan para ma-highlight ito. Dahil kapag pinatay mo yung ilaw dito sa sala at binuksan mo lang yung pin light, ganito ang magiging itsura niya. Kung makikita nyo rito, ma-highlight dito yung ating painting. Tapos dito rin sa corner na ito ay ma-highlight din yung painting. So ito yung sinasabi, pag gusto mo naman ng medyo relax, ganun lang. Yan, papatayin mo yung sentro ng ilaw mo at ito lang ang iyong bubuksan. Ito ay para ma-highlight yun. Yun namang pin light dito ay para ma-highlight naman. So parang it's an ordinary painting lang naman. Kasi gustong-gusto ko yung nakasulat dyan. Fabulous is a full-time job. So meron tayong maliit dito na base, no? Pinili ko na lang ay hindi yan totoong bulaklak. So plastic lang kasi mahirap kapag ginawa nating totoo, baka mamaya mamamatay lang dahil lagi namang halos walang tao palagi dito sa bahay. So, ito yung ating sala. Ngayon naman, pupunta tayo sa ating dining area. No? Itong dining table namin ay 6-seater.
At ito naman ay binili ko sa All Home ko naman ito binili. So, ito meron dito mga nakalagay na charger plate. Tapos, naglagay din kami dito ng, syempre, table cloth, no? Para kung sakaling kumakain ka, meron kang pamunas ng kamay. Okay? So, ito yung ating 6-seater na dining table. Kung mapapansin niyo, ang gusto ko kasi dito parang naka-wood yung wood niya. No, laging may touch ng wood kahit saan ka pupunta. Mapa sa living room, dito sa dining area, ay mayroon ding touch of wood. Ito, kagaya nito, wood ito. And then, ito, hindi naman to actually wood. Ito ay aluminum, pero ginawa ko siyang parang touch of wood. Para naman, nagdi-divide siya doon sa pinto ng powder room. So, hindi agad-agad dire-diretso doon sa loob ng powder room. Then, dito rin sa dining area, kung mapapansin niyo, meron ditong nilagay ako na parang mini chandelier. Ito yung ilaw ng binili ko ito sa Kawit. Sa Kawit ko siya binili. So, yan yung napili ko na parang babagay dito kasi nga dahil na rin sa yung bronze ng kulay niya. Meron kasi ritong touch ng parang wood din ito. Pero bronze siya. Medyo malapit siya doon sa motif na gusto kong mangyari dito sa loob ng bahay. No? Ito ay gusto ko lagi may touch ng wood, no? Parang may kahoy. Then dito sa dining area din, naglagay tayo rito ng dalawang painting. So ito yung isang painting at saka ito naman yung kabilang painting. Kung kayo ay bago rito sa aking channel, huwag niyong kalimutan na tulungan ako mag-subscribe kayo at i-click nyo na rin yung notification bell at para nang sa ganon kapag meron akong in-upload na bagong video, agad-agad kayong mano-notify. So, i-like nyo na rin at saka pakishare ninyo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, para naman dumami ang mga kasama kong mga ka-weekenders. So, dito naman, sa side na ito, naglagay ako ng isang maliit lang na TV. So, naglagay ako ng 32-inch na flat screen or LED TV dito. Habang kumakain, kasi mahilig akong manood ng mga news, kahit papaano, meron akong maliit lang na TV rito kasi hindi naman siya ganun kalayo dining table natin. So, pag nilagyan mo kasi ng sobrang laki dito, medyo malulula ka na dahil syempre, di naman ganun kalayo yung distance tapos biglang ang laki-laki nung ilalagay mong TV rito. Medyo masakit na yun sa mata. Pero yung ganitong size, tama lang at saka tama lang dito sa hallway na ito. Ito yung ideal na size na nakita ko na kaya naman yan ang ipinalagay ko dyan. So, yan yung ating, ito ang ating dining area. Kapag inayos mo naman siya, sabi nga pwede mo siyang ituring na parang isang model house. Okay? So, sa area ito, actually ito, papunta na to ng ating kitchen. Minsan, isinasara ko to, binababa ko, kapag halimbawang ayokong makita yung kabilang area, kaya naglagay ako ng ganito. So, pwede siyang isara ng close na ganyan, na walang masisilip. Pwede rin naman, iangat natin na ganito. Okay, ganyan muna natin siya dahil mamaya pupunta naman tayo sa itong areang ito, meron na naman ako ulit ditong nilagay na wood type na naman ulit. Naglagay ako dito ng wall cladding ulit na parang kahoy at nilagyan ko siya ng isang frame. So, dito ko nilagay yung aking maliit na altar. No? Importante para sa akin na merong presence ni God sa loob ng bahay dahil ang lahat ng meron naman tayo ay nanggaling naman sa Kanya. So kahit isang maliit na at simpleng altar lang, naglagay ako dito, tapos nilagyan ko rin siya ng ganito kasi wala naman akong time na lagi na lang magdidilig, no, para kahit papano ito, hindi siya nasisira. So plastic lang siya. Then naglagay din ako dito ng air purifier. So itong air purifier na ito,
Dito ko siya nilagay sa corner na ito dahil nga para lahat ng bango sa loob ng bahay. Masarap kasi pag umuwi ka ng bahay, di ba? Or meron dumating sa loob ng bahay mo. Hindi, kakaiba yung amoy. So ito, sa tulong nito, no, napapabango niya yung loob ng bahay. And besides, hindi naman ako naglalagay ng mga kahit anong mga food na medyo mayroong amoy. Pero syempre, kung halimbawa, nagluto ka ng mga prito, yung mga ganyan, yung mga pritong yan, kahit hindi mo naman dito naman niluto sa loob ng bahay mo, syempre pagka inihain mo na yung prito sa dining table mo, medyo nandun yung nagkakaroon siya ng smell pa rin, no, yung mismong amoy ng prito. At ito ang tutulong para kahit papaano patayin niya yung mga amoy na yun. Okay? So ito yung aking maliit na altar at meron akong maliit nga ditong air purifier. Okay, so bago tayo magpunta doon sa ating kitchen, dito naman ako madalas na magtrabaho. So itong areang ito, itong room na ito, ang ginawa ko, double purpose siya. Since hindi naman kasi ganun kalaki yung aming bahay, itong room na to ay ginawa ko siyang office slash viewing area or viewing room or parang entertainment room na din. Dito ako nanonood pag gusto ko ng big screen. Hindi naman super laking screen pero mas malaki kumpara doon sa nasa dining area. Like kung manonood ako ng Netflix at hindi pa naman ako aakyat sa aking bedroom, dito ako nanonood. No, ayoko rin naman kasi na palagi na lang ikaw naka-stay sa loob ng kwarto mo. So mas mainam din kahit paano nandito. Or habang minsan nagtatrabaho ka, meron kang pinapanood. Like for example, during weekends, mga ganyan, no, na ikaw walang pasok, pero gusto mo pa rin gawin yung trabaho mo. So kahit papaano, meron kang TV na napapanooran and at the same time, meron kang space na napagtatrabahuhan. So halika na, pasok tayo rito. So itong pwestong ito yung aking office. No? Maliit na office na dito ako nagtatrabaho kapag marami pa tayong mga bagay na dapat na ayusin, no? At dito kasi pag nandito ako sa areang ito, pakiramdam ko talagang dapat nasa working mode ako. And also, sabi ko nga kanina, hinati ko to sa dalawa. Ginawa ko rin siyang viewing area or parang entertainment area kapag gusto ko manood ng mga movies na ayoko namang gawin sa loob ng kwarto ko. So, dito, naglagay ako ng isang kahit papano sofa. No? Na para itong sofang ito ay nakaharap dito sa TV. Yan. And also, meron akong mga shoes na nandito. Dito ko na rin nilagay yung mga shoes na dapat sana plano ko. Ilagay ko ito sa loob ng aking kwarto. Pero inisip ko na siyempre, pag lalabas naman ako, hindi naman ako nagsasapatos hanggang doon sa loob ng kwarto Dito lang talaga ako, sa labas na ako nagsusuot ng sapatos or malapit sa pintuan. So ito yung aking mga shoes, no? Pag nakita niyo mga topsider ko, nilagyan ko siya ng ganito. Nilagay ko siya sa acrylic. So ito siya. Yan. Para kung halimbawa, depende sa susuotin mo, makakapamili ka dito kung ano yung mga sapatos na kailangan mo. And of course, minsan nakakapag-gym din naman ako. Meron din ako mga rubber shoes na nandito naman na parang kahit papano pwede naman siya na pang-gym. So, eto yung meron pa rin topsider kasi mahilig ako talaga sa topsider, no? Kasi yung topsider is maganda siyang pang-smart casual na attire. So, eto yung ating iba pang mga sapatos. At syempre, meron din dito na mga pang-sports naman na sapatos. So, kung depende na lang, so kung ano ang suot mo, makakapamili ka dito. Yung iba, hindi ko na rin nailagay pa sa ganito kasi medyo sobrang expensive itong itong mga cases na ito. At ino-order ko lang siya sa online. So, pero kahit sa online siya ino-order, sobrang expensive pa rin. Kaya,
syempre, tulungan niyo ulit ako kung gusto niyo na lahat ng aking mga shoes ay magkaroon siya ng lalagyan. So, gaya ng sinabi ko kanina, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko kung bago lang kayo rito. At sana i-share palagi ninyo sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak para makabili na rin ako ng mga ganito. No? At yung painting nga na bago. Meron din naman ako ditong, syempre, mahilig naman tayong sa music. Naman, kapag dumarating yung time na naiinip ka or gusto mong mag-relax kahit papano, minsan ginagamit ko ito. Event speaker. So ito kasi ay maraming gamit. So minsan nagbo-bluetooth ka lang dito, pwede na kahit cellphone lang, tapos may microphone ka, tapos ito na, i-connect mo na siya rito, pwede na siya. Gagana na siya. Okay? So ito yung ating office and at the same time, entertainment area na rin. Okay? Ngayon naman ay pupunta na tayo dito naman sa aking hagdan papunta sa second floor. But of course, hindi ko muna ipapakita sa inyo ang aking second floor. At ipapakita ko yun sa inyo kapag umabot na tayo sa 15,000 subscribers. So sa ngayon, medyo malayo-layo pa yon. Kaya kung gusto nyo pong makita ang mga bedroom sa itaas, tulungan niyo po ako na tumaas yung ating bilang ng mga subscribers. But for now, eto yung hanggang dito lang muna tayo sa hagdan namin. No? Dito sa hagdan namin, papunta sa second floor, ay pinagawa ko rin siya na kung titignan mo, akala mo kahoy. At saka dito naglagay ako ng wall cladding. Kasi ito purong bato ito. So inisip ko, lagyan ko rin siya ng wall cladding dito dahil itong wall cladding na ito ay parang magsisilbing parang kahoy na rin niya. No, itong handrailing natin, hindi naman siya talaga kahoy. Pero dahil sabi ko nga sa inyo, gustong-gusto ko na parang mayroong touch ng wood. So, ang ginawa namin dito ay pinakulayan ko siya ng parang kahoy. Pero actually, hindi naman talaga siya kahoy. Then, nilagyan namin siya ng tempered glass. Yung clear lang para malinis siyang tingnan. Sa part na to, ito na yung wall niya na bato. At hanggang doon sa taas ay bato rin. So, hanggang dito yan ay bato, yan. So, naglagay ako ng isang chandelier sa itaas. So, may chandelier tayo dyan. Yan. So, hanggang dito muna tayo at pupunta na tayo doon sa ating kitchen dahil kapag umabot ng 15,000 ang ating mga subscribers, ay maipapakita ko na sa inyo ang itsura ng ating second floor. But for now, dito lang muna tayo sa ibaba. Okay. So gaya na sinabi ko kanina, binababa at tinataas namin ito pagka ayaw naming may makakasilip sa kabilang side. But this time, kailangan ko siyang iangat dahil hindi tayo makakapasok sa loob ng kitchen. So, yan. Kinikip namin siya kadalasan na nakabukas lang na ganito, itong area to, para hindi naman kami lagi na lang maghahatak pataas o pababa kapag gusto namin pumasok o lumabas dito sa kitchen. So ito ay glass na clear at sliding door papunta sa aming main kitchen. No? Ito ang aming main kitchen. Iyan. So dito sa main kitchen ay mayroong access door palabas. No? At ang gustong-gusto ko dito ay marami siyang ilaw. Yan. Okay. Dito sa aming kitchen, ang unang-unang mong makikita paglabas mo, of course, meron ditong cabinet para sa mga storage area namin. So may mga ganito, yan. Yung mga stocks namin na mga hindi pa namin nagagamit na mga baso, mga bowl na dito namin nilalagay at naka-box pa rin naman siya, ayan. Dito kami naglalagay. And doon sa bandang itaas, yan ay binili namin sa IKEA. Sa IKEA galing yan. So, dapat sana mga basket yung ilalagay namin. Pero, wala kaming nakitang ganun sa IKEA. At itong, ang nakita ko, na medyo naka-attract sa akin. No? Kasi, mga Korean bottles siya na may konting touch pa rin ng green doon sa ibabaw. Napakaganda kasi niyan tingnan. Kaya, ayun. So, ito naman yung aming storage area na yung mga hindi namin mga ginagamit dito,
hindi namin palaging ginagamit, dito namin nilalagay. So, yan ang aming storage area. Tapos, ito naman, yung aming ref. O, nandito yung bill namin ng tubig, no? Ang kagandahan dito sa part na ito, may kanya-kanya siyang ilaw. So, hindi mo kinakailangan na palaging bubuksan yung kabuuan ng ilaw. So, kung dito ka lang gumagalaw, pwedeng ito lang areang to ang buksan mo ng ilaw. So, yan, no? Pag nakita mo yan, meron siyang sariling ilaw sa areang to. Hindi mo kinakailangan na palaging bukas. Pag pinindot mo, lahat bukas ang ilaw. Sayang ang kuryente mo doon. Ginawa namin dyan, pinaghiwa-hiwalay namin para kung saan ka lang kumikilos, yun lang ang bubuksan mo. Not necessarily buksan mo ng todo-todo. So, ito yung aming rep. Ito ay dati nung aming binili ito, na-i-vlog na rin naman natin. No? So, pasensya na kayo. Hindi pa kami nakakapag-grocery. Ito lang ang laman ng aming rep ngayon. So, yan. So, nandito yung freezer natin. And, meron tayong may chiller naman tayo sa ilalim. Okay? So, ito yung ating rep na sinukat na rin natin, no? Para sa ganun magkaroon siya ng parang sarili niyang cabinet. Then, sa ibabaw nito, ay another cabinet na naman. Yan, nandyan yung ating mga paper towels na ginagamit. Tapos, ayan, meron din ng mga baby wipes dyan, no? At meron din tayong nilagay dyan na diaper kasi yung ating alaga dito ay palaging naka-diaper dahil lagi siyang nandito sa loob ng bahay. So, ito yung ating pantry area at saka storage area. So, pati na rin yung ating ref ay nandito. So, kanina pinakita ko sa inyo yung pantry area, no, or yung storage area kung saan nandoon yung ating refrigerator. Sa katabing side naman nun ay gumawa tayo dito ng isang maliit na bar. No, itong bar na ito, nandito yung mga iba't ibang klase ng wine natin. So, meron siyang dalawang bar stool dito na madalas kapag ayokong kumain doon sa dining area, mas gusto ko na dito kumain. Area na to, malapit siya sa main kitchen. At of course, meron tayo dito mga nilagay na mga wine. No, kasi yung wine is good for the heart. So, hindi naman ako talaga umiinom. No? Pero siguro hanggang dito kayang i-tolerate ng ang aking katawan yung alcohol. Pero pagdating na sa mga ganito, like Chivas Regal, no, yung mga brandy, whiskey, hindi na talaga ako pwede dyan. Pero, hindi man ako pwede, pero bakit ako meron na ganito? Hindi lang naman ako, syempre, kung may bisita naman ako, meron akong something to offer. Hindi naman pwedeng, porket hindi ako umiinom, pati na rin yung bisita ko, kung halimbawa umiinom siya or what at least hindi naman siya maglalasing. Kaya nga, meron ako nakareding mga ganito, mga whiskey, brandy na glass, no? Para dyan. So, mga shots lang naman ang kanyang gagawin dyan. Pero naman, pagdating naman dito naman sa ganito, sa mga wine na ganito, pwede naman ako. Pero syempre, hindi rin sobra-sobra. Parang siguro, maliliit lang. Baka, halimbawa, isang ganito, baka kalahati, kaya pa, no? Pero hindi everyday. So, depende sa magiging mood lang naman. Kasi hindi ako, meron akong allergy pagdating sa alcohol at lalo na kapag nasosobrahan o medyo mahina yung tolerance ko sa alcohol at nagpapantal ang aking katawan. Pero pag uminom naman ako ng wine, hindi naman siya agad-agad. So, pero pag nasobrahan, masama din. So, ito yung ating bar area. Meron ditong ilaw, syempre yan. Yan. So, ito yung itsura niya kapag binuksan mo yung ilaw niya. So, sabi ko nga kanina, bawat area, no, kahit ito ay isang diretso, bawat area ay may kanya-kanya siyang ilaw. And, syempre, kasama dito sa bar ay itong ilalim natin, no, pag tinignan mo. Meron tayo rito mga extra pa na wine. So, nag-stock tayo ng wine na ganyan kasi kung halimbawa, maraming mga dumating na bisita, sigurado mauubos yan, no? Kasi wine lang naman yan. So, ito yung ating bar area. At ngayon, pupunta na tayo sa ating main kitchen. Okay, again, gaya ng sinabi ko kanina, dito na tayo sa ating main kitchen. At ito ang ating main kitchen na dito ako
nagluluto. So dito sa main kitchen na to, kung mapapansin niyo, may window dito. So nakalock siya doon sa kabila kasi, pero itong window na to is sliding, no? Kapag halimbawa na mayroong siniserve na food, itong window na ito, dito itinatawid yung pagkain para hindi na iikot. No, pwede nang i-slide mo lang ito, tapos iangat mo yung blinds doon sa loob, tapos abot mo na yung food para hindi na kinakailangan pang lalakad papunta doon at para lamang madala yung pagkain. So, pwede na dito. Ngayon, dito naman, meron tayo ritong, of course, mga cabinets, no? Itong mga cabinets na to, ito yung mga extra storage natin na nandito yung ating mga stocks, no? Meron tayong parang grocery style. Nakaayos lang siya, hindi naman sobrang dami. Pasensya na kayo. Kung gusto ninyong maparami ito, kayo rin po ang makakatulong sa akin. So, iyan. Kasi kapag halimbawa, hindi na kami nakakapagluto dahil nga syempre sa sobrang busy, kahit papaano, meron kaming mga emergency food kung tawagin. Then dito, medyo kasi kapag ako ay nagtatrabaho, no, pag ako ay lalo na sa gabi, meron akong mga ginagawa pang trabaho or even weekends, kapag meron akong mga kailangan na reviewin na mga reports, mga figures, mga ganyan, gustong-gusto ko rin naman yung kahit papano, meron tayong inunguya. So, sa office, hindi ako mahilig magngunguya. Pero dito, sa loob ng bahay, ayan, mahilig ako dyan. So, ito yung mga chichirya na meron tayo rito. Nilalagay ko yan dito para medyo malapit na rin yan sa bar. Kasi, kaya ako siya nilapit yan sa bar dahil kung minsan, pag may bisita tayo, hindi lang naman puro magwi-whiskey siya o no? Hindi naman na kailangan pang bumili ka pa ng kung anong mga pulutan na mga mabibigat sa tiyan. So, pwede na rin ng mga chips kahit papaano. No? Makakatulong na rin yon para kahit paano, meron na rin parang some sort of pulutan. Then, dito naman, sa parting ito, nandito yung ating microwave. Although meron pa rin naman tayong storage dito, yan, dyan natin nilalagay yung ating mga breads. No? Kung mapapansin niyo may marami kami dito yung mga pang-emergency kasi nga wala kaming time na palaging mag-prepare ng aming mga pagkain kaya puro pang-emergency food lang. And sa parte naman na ito, nandito yung mga stocks namin ng mga toyo, suka, yung mga ganyan, no? Although meron din kami doon sa labas, meron kaming dirty kitchen. Pero itong mga ito, meron ding stocks dito kasi kapag gusto kong magluto, dito, kahit paano, hindi na ako kukuha doon. Meron din naman akong stock dito. Then, another one is, ito, yan, yung aming mga coffee, yung aming mga tea, dito, magkakasama na siya dito. Dito namin nilalagay. And dito, kung mapapansin nyo, nakakaano rito, no? Ito kasi yung exhaust natin. Itong exhaust natin na ito, ang kagandahan, yung iba kasi pag binuksan mo yung exhaust fan, yung cover ng naka-expose. Ito hindi, pag tinignan niyo ayan. Di ba, ang linis niya. So, hindi nakikita yung ating linya papunta doon sa labas. So, nakatago siya. Yan. And dito, meron tayong mga dog food. Nandito yung mga dog food natin. So, dito, yung mga pagkain ni Chloe, pagkain ng ating mga outdoor na alaga, no? Ay dito natin nilalagay. Then, puntahan natin itong ating lababo. Dito sa ating lababo naman, syempre, ito, meron tayo ritong hand wash soap. At itong ating lababo na to, yan, no, pag nakita niyo yan, pwede siyang hilahilahin. Pwedeng ganun. Pwede mo rin naman gawing shower style. Yung ating, yung ating gripo. Tapos pwede rin naman, kung patayin mo siya, lipat mo lang dito. Tapos, pwede rin naman na ibalik mo ulit sa dati. Yan, ganyan. Tapos meron tayo rito, ayan, pwedeng ganyan. Gaganyan mo siya or gagawin mo siyang shower style. Yan. So, ito yung ating sink, no? Dito sa sink natin, mayroon ditong parang strainer para dito sa
mga vegetables na hinuhugasan, or kung halimbawa naghuhugas ka ng mga tasa ng mga ano, pwedeng itaob mo muna siya rito para hindi dumidiretso dito sa iyong sa iyong sink. So, lagay tayo rito ng paper towel. Syempre, unang-una pagkatapos mo ng maghugas or whatever, kahit paano, meron kang pamunas dito. Okay? Dito sa parting ito, nandito rin yung ating trash bin. So, dito pag tinignan mo to, pag hinila mo to, meron tayo dito dalawang klase ng trash bin. Yung trash bin natin dito ay mayroon siya para sa mga nabubulok at hindi nabubulok. So, ito yan. Actually, ito, sensor ito. Kaso lang, walang battery ngayon. Ayan. Sensor siya. Pag ginanon mo siya, dapat bubukas siya. Pero since mahina yung battery niya, yan, dapat ayun, di ba? Bumubukas siyang kusa. So, ito mahina na yung battery. Ito kahit paano may battery. Nag-automatic siyang nagsasara. So, meron para sa nabubulok at saka hindi nabubulok. Then, of course, ito, sa ilalim naman na yan ng sink natin. And, dito naman, meron tayo ritong drawer na nandyan yung mga ating mga kutsilyo, yung pangbukas ng mga dilata, yung mga ganyan, no? And of course, dito naman, nandito yung ating plates, no? So, ano rin siya, drawer type din siya, ayan. So, hindi ka na mahihirapan. And, dito rin. Ayan. So, medyo mahilig kasi tayo magluto. Mahilig tayo sa kusina. Kaya, yung kitchen natin, ginawa natin na convenience para sa ano. Dito merong isang maliit na storage. Yan. Dito yung mga tools. Naglagay kami rito. And, of course, hindi mawawala itong area to. Kung papansin niyo, pagkatapos ng paper towel dito, nandito na yung mga cup and saucer natin. Bakit? Kasi nandito yung ating coffee maker. So, para hindi ka na yung hila dito, at least diretso na siya. Pagkuha mo rito, paglagay mo rito, ayan. So, dire-diretso na. And dito pa nag-init ka, may plug na rin naman dito. So, at least, hindi ka tatakbo doon, pupunta dito para lamang makapagtimpla ka ng iyong kape. Tama-tama nandito naman yung ating mga stock ng coffee, no? At saka yung mga tea nandiyan naman. Then dito, meron tayo ritong bread toaster na tinatawag. So, yung minsan may mga natira tayong mga tasty bread na gusto natin gawin natin toast, i-toast natin. So, yan dito. Saksak mo lang siya, tapos nandito na yung control niya, ipasok mo siya rito, at kapag siya ay luto na or toasted na, automatic naman siyang mag-e-eject. Ngayon, kung meron ka naman mga tinapay na nabili, hindi naman siya kasya dito. Like mga buns, mga ganon. At gusto mo siyang iinit, ipatong mo naman ito. Ito naman ang ipatong mo. Tapos saksak mo lang siya, i-plug mo, ipatong mo rito yung bread na gusto mong iinit. At iinit na siya dito. So parang nagkaroon ka ng bread oven na ganito kaliit. Kasi may isang klaseng bread oven yung ginaganon, yung may pintuan. Pero masyadong spacious. Ito kasi tamang-tama lang siya. Tsaka aesthetic yung look niya at elegant yung look niya at nagustuhan ko sa kanya, black ang kulay niya. Kasi mahilig ako sa black and white. Para simple lang pero maaliwalas tingnan. Ang black kasi at saka ang white ay hindi namimili ng mga combinations na kulay. So, ito, pati ang ating rice cooker, ayan, no? Itong rice cooker na ito ay napanalunan pa namin to sa raffle. Christmas party sa company. So, tama-tama, nung binuksan namin itong laman, ay ganito ang itsura, black din, na may halong silver. Kaya, ito silver, tapos ito, silver din. So, tama-tama. Kaya, thank you sa kung sino man yung nag-sponsor sa company. At ito ang napanalunan ko nung raffle. Okay? Then, dahil sabi ko nga sa inyo, mahilig din naman akong magluto. So, meron tayo ritong multi-purpose cooker at mapapansin niyo may black ulit. May touch ulit ng black at saka may touch ng white. So, makikita nyo naman dito, silver,
black and white lang ang mapapansin ninyo na kulay. So ito yung multi-purpose cooker natin na ginagamit ko kapag kailangan ko ng deep frying na mga, let's say, may mga chicken karagi tayo na niluluto. Maganda ito na di-deep fry or even french fries, mga ganyan, or mga fried chicken na i-deep fry mo. And hindi lang yon. Itong multi-purpose cooker na to, pag minsan gusto naming mag-shabu-shabu sa loob lang ng bahay, no? Kesa naman pupunta ka pa sa mga buffet restaurant na may mga shabu-shabu, medyo expensive yon. Samantalang dito, pwedeng gumawa ka na ng sarili mo. Kasi tanggalin mo lang ito, yan, tatanggalin mo lang lahat yan, tapos ipa-plug mo lang siya, pag pinlug mo, may control na siya dito, pwede na, pang shabu-shabu na siya. At hindi umiinit, no? Ay, ibig sabihin, kahit na nasa lamesa lang, nakapatong lang sa lamesa, ay by the way, yung ilaw na yan, nilagyan natin ng ilaw dito para nang sa ganon ay makikita. Makikita mo kung naghihiwa ka. So naglagay din nga ako ng ilaw dito. Naglagay ako ng ilaw dito. Kasi kung minsan, nag-iiwa ka dito, kung madilim siya, baka mamaya pati daliri mo maano. Dahil hindi naman, kahit bukas yung ilaw natin sa taas, talagang minsan kakailanganin mo talaga ng sadyang liwanag para nakikita mo yung hinihiwa mo dito. So, meron din tayo ritong air fryer, no? Kapag halimbawang ayaw mo naman ng may mga oil na pagkain. So, pero gusto mo parang fried chicken pa rin ang dating, pero ayaw mo namang gumamit ng mantika. So, ito ang ginagamit ko. Pwede rin siya sa fish, pwede rin siya sa mga hipon, pwede rin siya sa french fries kapag talagang ayaw mo lang ng oil. So, kung meron tayong mga bisita na nagre-request na pwede ba wag tayong gumamit ng oil kasi bawal ako sa may mantika, bla bla bla, kahit papano, meron tayong gagamitin na kitchen equipment para naman mapagbigyan natin yung hiling ng ating bisita. So, ito yung ginagamit natin. Then, of course, our microwave oven ay nandito rin, no? So, ito yung microwave oven. Minsan ginagawa namin tong storage na rin kapag halimbawa meron kami natirang ulam. Lalo na yung mga finray lang naman. Like now, ito, meron kami rito. Ayan, meron kami ritong lumpiang Shanghai. So, pag may natira, pwede na rito kasi hindi naman siya agad-agad masisira. And the good thing is, kapag kailangan mo na siyang kainin, di nasa loob na siya ng microwave oven, diretso, init mo na kaagad. So, pagbukas mo, mainit na ulit yung iyong lumpia o kahit anong mga bagay na natira. Basta wag lang yung mga may sauce dahil yan ay madaling mapanis. No? Pero yung mga gantong fried lang naman, like pritong isda, hotdog, yung mga ganyan, na mga naprito na, tocino, longganisa, pwede na namin dito i-keep para kung halimbawa after few hours naman, kakainin ulit. Pwede rito. Okay? So, ito yung ating kitchen. At meron din tayo rito, ito. Ito nakakatuwa ito. Ito ay nirigalo sa akin ng Christmas ng aming presidente. Thank you very much po dahil alam niyong mahilig po ako magluto. So, ito ay binigay niya sa akin. Ito ay natanggap kong gift sa kanya nung Christmas. At ito kasi ay griller. Griller siya. So, pwede ka mag-ihaw dito. Sasaksak mo lang siya, tapos merong control dito. Tapos dito mo ilagay yung mga iihawin mo. Gusto mo naman na parang medyo nagfa-fry ka, pwede rin. Kasi ito naman ang ipapalit mo. Aalisin mo ito naman ang ipapalit mo. Tapos, dito ka maglalagay. So, para nagfa-fry ka. Para hindi tumatalsik, lagyan mo ng takip. Yan. So, napaka-convenient. No? Kung hindi naman sobrang dami ng iyong lulutuin, pang ilang tao lang naman, napakaganda nito. At saka yung multi-purpose cooker, pag pinagsama mo, para ka nang nasa isang shabu-shabu at merong barbecue grill, no? Pagsasamahin mo siya nang hindi masyadong umiinit, no? Kasi alam naman natin kapag nag-iihaw ka, 'di ba, yung baga napakainit. Pero ito hindi ganon. Maganda siya. Then ito naman ang ating exhaust wood natin, no? Iyan, pag binuksan natin yung ilaw,
Tapos, meron tayo ritong 5 burners, no? Kasi kaya 5 yung pinili natin na ilagay dito. Kaya gusto ko talaga 5 dahil ako ay madalas na nagmo-multi-cooking. No, lalo-lalo na kapag meron akong mga vlogs na ginagawa. Sa mga vlogs na ginagawa ko kasi ay syempre sabay-sabay eh. No, kung halimbawa may kailangan ka munang ilaga o igisa, pwede ka nang naglalaga sa kabilang side, pwede naman nagigisa ka sa kabilang side. At saka syempre, gumamit tayo talaga ng medyo malaking exhaust dahil itong exhaust na ito ay talagang hihigupin niya yung usok para hindi mangamoy dito sa loob ng kusina natin. No, kasi kapag hindi tayo naglagay ng exhaust, sigurado may stuck yung amoy ng ating ano. So, dito sa part na ito, meron tayong oven kapag gusto natin ng mga malalaking ano natin, like for example na lang yung gusto mo isang buong manok o 2 buong manok, pwede mo siya dito. Or gusto mo mag-lechon belly, pwede rin naman dito. So at least hindi na yung hiwa-hiwalay pa na parang dati kasi meron akong separate oven na ginagamit at medyo malaki yung space pero yung loob hindi ganun kalaki. Pero ito, nakakatuwa kasi yung mismong loob niya ay maluwag. Hindi kagaya yung dati kong oven. So, kaya yan. And ang kagandahan pa dito sa anong to, ayan, so binuksan na yung ilaw dito. Meron din tayong pin light dito para mas talagang gusto natin ng mas maliwanag. Ang kagandahan dito, mayroong gas tank na nakatago na. Yung iba kasi, yung gas tank, nakahiwalay. Dito, meron siyang sariling storage area. Kaya nung nakita ko ito, sabi ko, ito yung pinaka-ideal na dapat gamitin ko. Kasi malinis siya tignan at hindi na nakikita yung gas tank natin. So, yan. At meron pa rin naman dito, meron ditong storage area pa rin naman na kung saan nandyan yung mga sandok, yung mga ganon, no? Dito natin nilalagay yan. So, yan. So, there you have it. Our main kitchen na dito ako madalas na nagluluto. Lalo-lalo na kapag nagbablog ako, ito yung ginagamit ko. Na ito yung gagamitin ko actually. Dahil before, nung hindi pa ganito yung itsura nito, nandun ako sa kabilang side na mas madalas parang nasa dirty kitchen ako nagluluto. Pero for my vlog, dito na ako magluluto kasi separated na talaga yung ating dirty kitchen. At yun nga, gaya ng sinabi ko, sa tuwing tataas yung ating mga subscribers, no, ay unti-unti kong ipapakita ang kabuuan ng bahay. Mula sa labas, papunta dun sa may dirty kitchen, laundry area, at hanggang doon sa second floor natin sa mga bedrooms, family hall, ipapakita ko lahat yan. Pero sana makikita natin ito kapag tumaas. Sa second floor, uulitin ko kapag umabot ng mga 15 to 20,000 ang subscribers natin, ipapakita ko po sa inyo ang aking tinutulugan at ang mga bedroom sa itaas ng bahay. And kapag umabot naman po tayo ng mga 40,000 subscribers, ipapakita ko naman po sa inyo yung ating garage, pati na rin yung ating patio, yung ating laundry area, yung kitchen area, at yung exterior ng bahay natin. No, para kahit papano, maging familiar din naman kayo at baka meron kayong makuhang mga idea na kahit hindi sobrang laki ng ating tinitirahan, ay po pwede pa rin naman ito maging ideal. Depende kung papaano natin ito aayusin. Okay, so maraming salamat. Once again, this is Lester Monleon and you are watching Let's Watch TV. So see you again on our next vlog. Thank you very much and good day.